uh, deep but yet very significant topic. Holiness is the character trait of God. Narinig nyo na ito Binanggit na ito ng ating bishop, ni Daddy Bishop. Holiness is the character trait of God na pag binasa natin sa Bible, it is described, and pag sinabi ito patungkol sa Diyos, it is being mentioned 3 times. Pag binasa natin ang Bible, our God is a holy, holy, holy God. The angels are declaring holy, holy, holy is the Lord. No, ito lang ang character trait ng Diyos na binanggit 3 beses sunod-sunod. No, wala tayong mababasa sa Bible, our God is a loving, loving, loving God. Faithful, faithful, faithful God. Wala Pero our God is a loving God. Our God is a faithful God. Pero the holiness part, binanggit ito 3 beses, our God is a holy, holy, holy God. And it is so important and it is so grabe yung bigat ng holiness ng ating Panginoon na bukas kasi ano tawag doon? Ipe-preempt ko na, no? I will be sharing the Word of God tomorrow, no, dito po sa Christ the Rock Main, no? And pag-usapan po natin tomorrow is how can we access number 1. How can we access the holiness of God? Kasi ang sabi ng Bible, be holy. So inutusan tayo to be holy. Kaso we are sinners. So we need to access that holiness. Pero yun ay bukas, para bukas. Pero para ngayon po, yung what and yung why, bukas natin pag-usapan. Ang gusto ko po pag-usapan natin ngayon, para sa first installment ng Growing in Holiness, is the how and the what. No? Yung why bukas natin pag-usapan. No, ako po ay first year college. No, ako po ay nag-aral ng first year ko sa informatics college. No, dati po ang informatics ay na IT, yung course na kinuha ko, and dati ang school namin ay nasa loob ng SM. No, bago nagkaroon ng NU sa SM Fairview, dati yan merong school informatics. At doon ako nag-aral ng aking first year, second year college. At dahil nasa loob ng mall yung aming school, pag lunchtime, no, doon na rin kami kumakain sa loob ng mall. No, and specifically, doon kami kumakain sa bandang hypermarket. Dati, year 2009, 2010, no? Yung hypermarket, kasi ngayon may extension na Pero dati, yung hypermarket nasa likod, maraming kainan, pagkatas parking lot na. So may kainan lang sa likod na mga iilang kainan. And kami, nung mga kabarkada ko, 6 kami na magkakaibigan, isa sa paborito naming kinakainan, dun sa likod ng hypermarket, para wala masyadong tao, pagkatas ang kinakain namin dun, yung siomay na Poutzin na siomay. No, Poutzin, shout out. So, kumakain kami doon ng siomay rice o kaya siomay na may tas kung ano-ano pa. Pero doon kami kumakain sa Poutzin. So I remember one time, 2009, sa loob ng hypermarket, magkakasama kami nung aking mga mabarkada, 6 kami. At nung naglalakad na kami sa may hypermarket, yung dalawa, sabi nung dalawa, mauna na kami doon sa likod. Sabi, para ma-reserve na natin, para may upuan tayo, tapos mag-order na rin kami. So sabi na, sige, mauna na kayo. Yung dalawa naman, sabi, CCR lang kami. Hindi ko alam, baka nagkataon lang, sabay silang nag-CR. So CCR daw sila. So okay na. Natira, 2 kami. Meron akong isang kaklase din, no, na tawag na lang natin sa tawag na Casey, hindi niya tunay na pangalan. Pero nung nandun kami sa hypermart, kaming 2 yung natira. Tapos sabi sa amin, bili kayo soft drinks. No, para pagdating doon, may inumin tayong masarap. So nagyawahiwalay kami doon sa loob ng hypermarket. Kasama ko si Casey, hindi niya tunay na pangalan. Naglalakad kami doon sa may area ng soft drinks. So namimili kami ng soft drinks. Doon sa dulo, nung shelf na yon, doon sa dulo, merong lalaking matangkad. Siguro mga 6'2", 6'3". Yung tangkad niya, tas ang laki yung built ng katawan, parang
Anong tangkad, parang varsity, naka-varsity jacket eh. Ang laki, tas andun sa may likod. So hindi ko na pinansin, agaw tingin lang kasi ang tangkad eh. Sabi ko, tangkad dun na ano lang ako kasi ang tangkad. So, habang namimili kami ng soft drinks ni Casey, niya tunay na pangalan, naglalakad kami doon, at pagkatapos, nakita namin yung lalaki, papalapit sa amin. So, nung tinitig sabi, papalapit to, naliliitan ata to sa akin papalapit na siyang ganyan, biglang nagsalita yung lalaki. Sabi niya, Casey! Tapos yung Casey naman, tinawag yung pangalan ng lalaki. Kevin! Hindi yan tunay na pangalan. So nung nandun na, magkakilala yung dalawa. Sabi ko, okay, magkabarkada pala itong dalawang to. Nagulat ako, si Casey, yung Casey, babae siya na classmate ko na hindi yan tunay na pangalan. Nagulat ako, yung Casey, biglang kumapit sa braso ko. Biglang gumanon. Tapos gumanon. Di pa kita sinasagot, wait lang. Biglang kumapit dito. Tapos, sabi niya kay Kevin, si Nathan. Nung college kasi ako, tawag sa akin, Nathan. Sabi sa, Kevin, si Nathan. Sabi sa akin, boyfriend ko. Sabi ko, wait, hindi, wala tayong pinag-usapan ganyan. Pinakilala akong ganun. So yung Kevin, hindi niya tunay na pangalan, sabi nung Kevin, girlfriend mo, ang tangkad. Bakit? Hindi ko alam na sabihin ko, oo, hindi ko pa sure. Nag-usap pa, pagbalik namin doon sa kakainan na, sabi ko kay Casey, niya tunay na pangalan, sabi ko, Casey, ano nangyari doon? Sabi ko, excuse me, hindi pa kami close si Pastora na. Sabi ko, ano nangyari? Nandun, ano yung Kevin? Ano nangyari doon? Sabi niya, kasi si Kevin, sabi niya, ex ko yun, sabi nung Casey. Ex mo! Kayo naghiwalay. Pinagpalit niya ako, sabi nung kanya. Meron siyang third tsaka fourth party. Sabi ko. Tapos, parang ang dating, ayaw niyang ipakita na moving on pa rin siya. Sabi ko, so hindi totoo yung hindi totoo. Ba't ko po kinuwento yun? Wala, gusto ko lang po i-share. Di ba? Kaya ba't ko ikinuwento yun? Kasi sometimes, when we talk about holiness, pag pinag-usapan natin ng holiness, sometimes us, as Christians, holiness is something that you think you know, or siguro you have an idea of, pero ano ba talaga siya? Parang nung sinabi ni Casey, si Nathan, nung sinabi niya yun, hindi ko alam kung ano sasabihin ko. Gusto kong tinitignan ko yung Casey, hindi niya tunay na pangalan, parang kinakausap ako sa mata na, So hindi ko alam talaga, medyo blurred at medyo gulo-gulo ang nasa isip ko nung time na yon. Minsan pag pinag-usapan ng holiness, maybe we have this tendency na, ano ba siya? Ano ba talaga yon? Pag ba nagpakabait, holiness? Pag ba mabait, holy? Yung ba ibig sabihin nun? Or kapag ka ba nasa church, holy? What does holiness mean? Yun po yung gusto kong pag-usapan at gusto ko mag-build ng picture ng holiness para sa atin this morning. Ano itsura ng tao na lumalakad sa kabanalan? Pakitanong mo nga yung katabi mo, sabi mo, kapatid, lumalakad ka ba sa holiness ni Lord? Now, first thing na I want to discuss this evening, verse 1, balik mo nga sa verse 1, kapatid. Ang sabi sa Psalm chapter 1, verse 1, look at this. Blessed. Now, pause muna tayo. Yung salitang blessed, mga kapatid, sa Bible, may dalawang, Hebrew word ang blessed. First is Baruch, and second is Esher. Yung Baruch, it means to fall down to worship.
Yun yung Baruch, yun yung term na ginagamit pag sinabi, blessed be the name of the Lord. Okay? Baruch yun. Ibig sabihin, to fall down, to humble down. To worship, Baruch, blessed. Ang pangalawang word for blessed is Esher. And Esher means envied one. Na pag sinabi nating Esher, blessed, Esher, envied one. Ibig sabihin, kainggit, inggit. Now, pag tinignan natin itong Psalm chapter 1, yung blessed na ginamit dyan ay hindi Baruch. Yung blessed na ginamit dyan is Esher. Meaning, tao na kainggit, inggit. Envied one. At ang sabi, blessed is the man who does not walk in the counsel of the wicked. Pinagpala daw, kainggit-inggit. Na pag sinabi nating blessed, Esher, pag sinabi nating envied one, minsan kasi kapag sinabing blessed, we have this connotation na pag blessed, maraming pera, no? Lahat ng pangailangan natutugunan, no? Pero sino dito naniniwala being blessed is not just limited with resources. Amen. May mga tao, dahil pera, pero pag tinignan mo, hindi mo na ako nahinggit. Diba? Ang dami niyang pera, hindi man siya masaya. Ang dami niyang pera, ang gulo naman ng pamilya niya. Ang dami niyang pera, pero ang sungit-sungit naman. Ang daming pera, ang sama-sama naman ng ugali. Ang daming pera, matapobre man. Ang daming pera, ang dami namang may galit sa kanya. So pag tinitignan mo siya, parang hindi mo siya envied one. Pero ang binabanggit dito ng Bible, holistic. Hindi lang sinasabi na marami lang pera, bless, hindi lang yon. Pero kasama yon. Pero yung tao na nakakainggit. Sino dito, meron tao sa buhay mo na pag tinitignan mo siya, parang, sana ganun din ako. Pag grabe oh. Nakakainggit. Yung kaya niyang gawin, yung nasaan siya, yung ginagawa niya, yung katatayuan niya, sana ganun din ako. Ang tawag doon, blessed. So ibig sabihin, pag sinasabi mo pala sa kapatid mo, sinasabi mo sa mga kasama na, sa mga kapatiran, sinasabi mo, God bless you, ang pinatutukoyan natin doon ay Esher, envied one. Ibig sabihin, I declare, magiging kainggit-inggit ka. You are blessed. Pagkasabi nga sa katabi mo, God bless you. Now, blessed daw, pinagpala, mapalad, yung mga ibang translation yan, blessed is the man who does not walk in the counsel of the wicked. Blessed is the man who does not walk in the counsel of the wicked. Now, mas maganda yan sa Tagalog. Kapatid, may Tagalog tayo dyan, di ba? Dabas mo yung Tagalog. Medyo masarap namnamin yung Tagalog eh. Ang sabi, mapalad ang taong hindi namumuhay sa payo. Pakasabi nga po, payo. Mapalad ang tao hindi namumuhay sa payo ng masasama. Pinagpalad daw yung tao na hindi namumuhay sa payo ng masasama. Misa kasi nakakalungkot mga kapatid, may mga tao nakikinig sa mga payo ng kung kani-kanino lamang. Minsan meron tayong mga tinatayuan, pinaninindigan, pinaglalaban, na mga prinsipyo sa buhay na payo, narinig mo lang sa kung kanino. Pero kaninong payo ba dapat tayo nakikinig? Kaninong payo ba dapat ang tinatayuan at pinaglalaban natin? Ha? Of course, from the Word of God. Kung meron kang tatayuan, meron kang ipaglalaban, kung merong learnings, kaalaman o payo, na pakikinggan mo at ipaglalaban mo, syempre dapat ang salita ng Diyos. Now, nung early 2000, merong commercial, at yung commercial ay yung unang scene ng commercial, parang medyo naka-close up, na merong lalaki na nagbibigay ng medical opinion. No? At sabi nung commercial, ikaw uminom ka ng ganito, at gawin mo ganito, ganyan, na parang doktor ang image. Na ganito at inumin mo to 3 times a day, magpahid ka ng ganito, ganyan. Naka-zoom in eh. At nung zoom out, di ko alam kung may commercial na gano'n. Nung nag-zoom out, yung nagbibigay ng payo, hindi pala doktor. Construction. Pero kung magpayo,
Aba, parang doktor. Ang pinatutukoy ng commercial, dapat alam mo kung sinong pakikinggan mo. Alam nyo, ganun din sa salita ng Panginoon. Ganun din sa buhay natin. If you want to live a holy life, dapat alam mo kung sinong o kaninong payo ang pakikinggan mo. At ang sabi ng Bible, pinagpala daw mapalad. Yung tao na hindi namumuhay sa payo ng masasama. O sumusunod, look at this, o sumusunod sa mali nilang halimbawa. Minsan, nakikinig tayo sa payo at hindi mo lang napapakinggan yung payo, pero nasusunod ka na dun sa mga maling gawa. Balik mo sa English, kapatid. Ang sabi doon, sabi sa English, blessed is the man who does not walk in the counsel of the wicked. Pinagpala doon yung tao na hindi lumalakad sa payo ng masama. Or stand, sabi nga po, stand in the way of sinners. So kanina, lakad. Ngayon naman, tayo. Pinagpala daw yung tao hindi lumalakad sa payo ng masama. Ngayon naman, pinagpala daw yung tao na tumatayo, na hindi tumatayo sa daanan ng mga makasalanan. Kanina, lumalakad ka lang. Ngayon, tinatayuan mo na. Tanong, ano ang mga tinatayuan mo sa buhay? Ano yung mga bagay na tinatayuan mo? Pag sabi natin tinatayuan, you build your foundation on these things. You build your life around these principles. You hold on to these principles. Ano yung mga bagay na ipaglalaban mo ng patayan? Alam nyo, may mga ganyan. Sa buhay natin, may mga ganyan. May mga bagay na ipaglalaban mo ng patayan. Ako, si Pastora Jessica, ipaglalaban ko yan. Ng buhayan. Siyempre, bit patay, di ba? Hanggat buhay, ipaglalaban ko yan si Pastora. Hanggang kamatayan, Lord. Di ba? Kahabagan niyo po. Ilalaban yan. Bakit? Kasi she is that valuable to me na I will fight for her. May mga bagay sa buhay, pamilya. Paglalaban mo yan, hanggat sa huling hininga, ipaglalaban mo yan. Di ba? Ipaprioritize mo yan, tatayuan mo yan. Dapat ang Word of God, ganun din sa atin. If you want to live a holy life, dapat ang salita ng Diyos, tinatayuan mo. Pag sinabi nating tinatayuan, it is not just an option. It must be a requirement. It must be that important to you na ano't ano mangyari, ilalaban mo yan. No? Alam nyo po, I'm so blessed nga dun sa ating mga mga kapatid, di ba? Nag-a-apply ng trabaho. Di ba? May offer na, kaso may pasok ng linggo. Alam nyo, nakakabilib yun, ha? May offer na, andyan na yung trabaho, pipirma na lang ng kontrata, tapos may pasok ng linggo, ilalaban. Tibay nun. Diba? Bigay nyo po sa akin, off linggo. Naku, hindi, marami kasi, kung hindi po, wag na lang. Grabe yun. Matindi yun. Bakit? Kasi nga, tinatayuan. Inilalaban. Diba? Misa kasi nakakalungkot, no? May mga Christian, hindi inilalaban yung mga bagay na sa Panginoon. Hindi ipinaglalaban. Diba? Naalala ko, merong pastor, and tago na lang natin sa pangalang Pastor Mar. And ito si Pastor Mar, meron siyang testimony na sabi niya, sa bahay daw nila, pag linggo, magsisimba. Sabi niya, pag linggo, magsisimba. Alam ng buong sambahayan ko yan. Alam ng lahat ng kapamilya ko, pag linggo, magsisimba. Sabi niya. Kaya may mga kamag-anak daw sa kanila, bibisita. Ang sabi ni Pastor Mar, kung bibisita kayo sa bahay, kung gusto nyo pumunta ng linggo, pwede naman. Pero wala kami doon. Kasi as a church kami. Or kung gusto nyo, sumama kayo sa amin sa church. Bakit? Kasi ang ilalaban niya yung linggo. Ito ay para kay Lord. Tatayuan niya. If you want to live a holy life, mga kapatid, tayuan mo
yung mga things of God. Ipaglaban mo yung mga things of God. And I pray and I believe, no, na tayo ay tutulungan, sasamahan, at iingatan ng ating Panginoon. No? May mga opportunities na mukhang magko-close. No? Pero mukhang sasara yan, pero may mas malaking pintuan na bubuksan ang Panginoon. Bakit? Kasi nakita ng Diyos na tinayuan mo yung kanyang salita, tinayuan mo yung principles and yung mga commands ng ating Panginoon. So number 1, don't walk, no, in the ways, on the counsel of the wicked. Don't stand in the ways of sinners. At ano, pangatlo, don't sit. Oh, yan na. Kanina, naglalakad. Tapos, tumayo. Oh, ngayon, umupo na. Ha? Ewan ko, baka napagod eh. Umupo na. Don't sit in the seat of mockers. Pag sinabi namin nating mockers, ang ano niyan, mga mapanira. Mockers. Nagmamock. Naninira. Yan. Pag sinabi nating sit, mga kapatid, pag sinabi nating umupo, sit represents or speaks the idea of rest. Sit speaks of the idea of rest, kapahingahan, comfort. Diba? Pag pagod na pagod ka, no, gusto mong umupo. Minsan nga hindi higa agad eh. Diba? Gusto mo umupo lang muna and to calm everything down. Yan ang ibig sabihin ng sit. So pinagpalad o mapalad, yung tao na hindi nauupo sa upuan ng mga mapanira. Ibig sabihin ng sit, comfort. Hindi ka nagiging komportable sa upuan o sa kung saan komportable ang mga mapanira. Ha? Hindi ka komportable kapag alam mong may mga mali. Ha? Alam niyo, nakakalungkot kasi dahil sa mundo maraming mali. Dahil sa mundo, ang daming punong-puno at napapaligiran tayo ng mga bagay-bagay na mali. Minsan ang tao nagiging komportable sa mali. Minsan nagiging comfort na sa atin, parang baliwala na. Sino po dito, may mga bagay na mali at dahil laging nandyan, hindi mo na napapansin. Naging normal na lang sa'yo. Ha? Naalala ko po, nung ako'y first year college din, no? Nung first time kong pumasok sa college, syempre, first time talaga yun. So, nung first time nung pumasok ako sa college first year, na-culture shock ako. No? Nakahalubilo ko na mga iba-ibang klaseng tao, iba-ibang klaseng walks of life, iba-ibang klaseng values. Eh ako po, laking church lang ako eh. May mga kaibigan man ako, iilan lang din talaga. Eh nung nag-college ako, medyo lumaki. Eh nung high school ako, nag-homeschool pa ako for a time. So talagang hindi ako ganun ka-expose. Pero nung nag-college ako, pagpasok ko sa church, pagpasok ko sa school, iba-ibang mga tao, grabe na culture shock talaga ako. No? Kung saan-saang ano-ano mga sinasabi, kung ano-anong mga, grabe na culture shock talaga ako ng mga time na yun. No? Pero alam nyo mga kapatid, testimony, dumating ako sa time, nung college ako, na dahil lagi silang nakapaligid sa akin, naging normal na lang sa akin. No? Pag may mga, dati kasi, sino dito, pag nakakarinig ka ng mura, pumipilanting pa yung tenga mo? Na? O, normal na lang. Pastor, ganyan talaga sa office eh. Ganun ba talaga dapat? Di ba? Pero dahil nga kasi andyan, normal na lang. Parang wala na lang. Alam nyo, ginising nga ako ng Panginoon eh. One time, palabas ako ng SM Fairview, pasakay ako ng bus, pauwi. At naka-headset ako. Pagsakay ko ng bus, para akong kinalabit ng sovereign Holy Spirit. Biglang sinabi sa akin, "Hoy, ano yung pinapakinggan mo sa headset?" Parang ganun ang dating sa speak sa akin ni Lord. Bigla, nakikinig ako, Lord. Ano pinapakinggan mo? Bamboo. So, nung time pala na yon, sobra na yung influence sa akin, no? Na yung pinapakinggan ko, kung ano-ano na rin mga music, secular music, at nag-e-enjoy na rin ako doon. Pag nagkwentuhan kami, wala na, hindi
Hindi, sa mga conversations, value. Parang ang church sa akin, Sunday na lang talaga. Si God sa akin, Sunday na lang talaga. Bakit? Naging komportable na ako. Alam niyo mga kapatid, that is be a reminder to us. If you want to live a holy life, do not be comfortable with things that are wrong. Lagi ko sinasabi, pwede kang makisama, huwag kang makikisama. Magkaiba yung nakisama sa nakisama. Di ba? Nung ako'y high school, dami kong kwento Nung ako'y high school, one time, pauwi ako, at meron ako mga classmate, nagkayayaan. Sabi nung isang classmate ko sa akin, sabi sa akin, Nathan din ang tawag sa akin nung high school. No? Nathan o kaya Nat, yan mga nickname ko dati. Sabi sa akin, Nathan, punta tayo sa bahay. Sabi ng isang classmate, wala mo na akong gagawin. So, sige, tara, punta tayo sa inyo. So, kami, parang 5 kami doon na magkakabarkada. O punta kami doon sa bahay ng isang classmate. Sabi, punta tayo sa bahay. O bakit, ano mong meron? Birthday mo ba? Hindi, tara, punta tayo sa bahay. Sabi, wala doon yung parents ko. Ako lang mag-isa sa bahay. Tambay tayo sa bahay. Sabi ko, sige, para sa akin, wala man, tatambay lang. So, okay lang sa akin. Di punta kami sa kanila. Pagdating namin sa kanila, laki ng bahay, medyo may kaya yung kaklase ko. So, nung pagdating namin sa kanila, punta kami doon, tapos, nagbukas agad siya ng rep, pinakain kami. Sabi ko, okay dito masarap tumambay dito. Sabi ko, next week dito tayo uli So, nung nandun kami, nakatambay kami, nagkikentuhan kami, tapos sabi niya, tara, punta kayo sa kwarto, may ipapakita ko sa inyo. Sige, punta kami doon sa kwarto. Ako naman, parang wala na, punta kami. Big time, may TV sa kwarto. So, meron siyang malaking TV doon sa kanyang kwarto. Sabi ko, okay to, ang sarap ng buhay na itong kaklase ko na to. So sabi, nood tayo. Sabi, sige, ano bang mga palabas mo dyan? Dati kasi, hindi pa uso masyado yung streaming dati. Ang dati, yung BCD. No? Yung iba, hindi, alam nyo pa ba, naabutan nyo ba yung BCD? Yung may disc 1 tsaka disc 2? No? Dati, ganun Pag manonood ng palabas, ganyan, minsan mahahati sa gitna. No? Yung nag-aagawan sila sa barel, tas boom! No? Tas bigla mapuputol, disc 2 na, pambira, cliffhanger, di ba? Parang gano'n, no? So, manonood daw kami. Sabi, sige, anong panonood natin? Di, tontuwa kami. Pinasok niya yung BCD. Plinay niya. Sabi ko, okay to. Tapos marami pang pagkain. May mga popcorn, may mga chips, tapos may soft drinks. Sabi ko, okay to. Dapat pinapanood natin. Nung pinalabas yung, unang eksena pa lang, talagang culture shock din ako Pagkapalabas dun sa BCD, ang unang lumantad agad, X. Hindi ko nakita kung ilang X Tapos, biglang may nakakalaman. Manonood pala ng mga malalaswang mga palabas. Laking church pa ako nun Friday pa yun Bukas may practice, drummer ako So, ang lakas ng conviction sa akin nung time na yun. Pumapalabas Alam niyo nung time na yun, nag-struggle ako. Kasi, pumapasok sa isip ko, ako lang naman to. At nag-aaway sa loob ko, parang gusto ko na ayoko na. Parang gusto ko na ayoko na naglalaban talaga sa loob nung time na yun, mga kapatid. Nasa isip ko, ako lang naman to. Hindi naman malalaman to sa church. Hindi naman nila ako lang. After this, life goes on. Normal lang. So, nung time yun, ang lakas talaga. No? Nung medyo tumatagal na, sabi ko, pag nagstay pa ako dito, wala nang mangyayari dito, bibigay na ako. So, ang ginawa ko po, tumayo ako. Tapos sabi ko doon sa mga classmates ko, uwi na ako. Sabi ko, uwi ka. Hindi, uwi na ako. Gagawin pa ako. Magpe-pray ako. Sabi ko, uwi na ako. So paglabas ko, kinuha ko isang popcorn, tapos umalis na ako. Madaling sabi, iniwan ko na sila. Bakit? Kasi alam ko, pag nagstay pa ako doon, konti na lang, bibigay na ako. Wala na, mag-stay na ako doon. At, hindi man malalaman ng iba, pero ako kasi alam ko. Ang Sovereign Holy Spirit, alam niya. At mawawala, nakakawala pa ng anointing yan.
No? At baka makargahan pa ako. Although hindi ko pa alam yung karga ng time na yun. Pero sigurado yun ang mangyayari doon. So ang lakas ng conviction sa akin ng Sovereign Holy Spirit, alis ka na lang. Alam nyo, kapag ka may mga pagkakataon ganyan, the best thing to do, turn around, walk away. If you have to run away. Diba? Si Joseph, naalala nyo si Joseph, diba? Nung may temptation, yung Potiphar's wife, anong ginawa ni Joseph? He ran away. Sila lang naman eh. Wala rin naman makakaalam, di malalaman sa church yan. Pero, you need to turn around and walk away. Do not be comfortable in the seat of mockers. Huwag kang maging komportable sa mali. Sabi mo sa atay mo, huwag kang maging komportable sa mali. O, 3 bagay ha. Una, huwag kang lalakad sa lakarin ng mga makasalanan. Huwag kang tatayo sa tinatayuan ng mga makasalanan. Huwag kang upo. O, kompleto yan. Lakad, tayo, upo. Ha? Huwag kang maging komportable sa mali. Ano dapat? Verse 2. But his delight is in the law of the Lord, and on this law he meditates day and night. Alam nyo, sakto nga eh. Nauna yung grow in the word bago yung grow in holiness. Sakto eh. Inassemble din ng Panginoon talaga eh. Di ba? Para as we walk in holiness, may bala ka. May panlaman ka. The Word of God. May sandata ka. The Word of God. At sabi pa nga ng ating bishop, napakatindi ng Word of God. Ito yung weapon sa full armor of God, the sword of the Spirit, which is the Word of God. Ito yung weapon na pang-opensa. Ama? Yung helmet, defense yun eh. Breastplate of righteousness, defense. Belt of truth, defense. Sandals of peace, defense. Shield of faith, defense. Sword of the Spirit, opens. Word of God. Panlaban talaga ang salita ng Diyos eh. Di ba? Paano kaya atake ka, ang dala mo, belt of truth lang? Talo ka dun. Di ba? Paano ko lalaban? Mahirap. Ang dala mo, breastplate of righteousness lang? Wala. Puro defense yun eh. Kaya nga sabi ng Bible, put on the full armor of God. Dapat kumpleto. At isang matindi yung sword of the Spirit, the Word of God, panglaban natin. And ang tao daw na pinagpala, ang tao na holy, his delight is in the law of the Lord, which the law he meditates day and night. Actually, mapatid, yung sinabi dyan na he meditates day and night. Day and night. Pag tinignan niyo sa original translation yan, medyo, kulang eh, yung pagkakatranslate sa English eh, day and night. As if, parang kang optional. Parang day, tapos stop ako sa middle, balik ako sa gabi. Parang ganun natiting, day and night. Pero in its original translation, it shows this sense of continuity. Meaning, you meditate the word of the Lord from day until night. Yan yung pinatutukuyan dyan talaga eh. Pag tinignan nyo yung original translation niya eh. You meditate the word of God from day until night. Meaning, sa buong araw, yun ang laman ng isip mo. Yun ang minemeditate mo. Yun ang tumatakbo sa iyong isipan. Yan daw yung taong pinagpala. Yan yung itsura ng taong holy. Yan yung itsura ng taong lumalakad sa holiness. Okay? Now, kapag ka ginawa natin ito at lumakad tayo sa kabanalan ng Diyos, ano mangyayari? Next, verse 3. At dito ako magtatapos. Yung iba, bukas na natin pag-usapan. Ang sabi dito, he is like a tree. Parang puno. Ha? Hindi mo kang puno, ha? Parang puno. He is like a tree planted by streams of water. Meaning, hindi matutuyo. Hindi malalanta. Ang tao na lumalakad sa kabanalan ng Diyos, galit sa mali at inaaral at pinamumuhay ang salita ng Panginoon. If you live a holy life, ang sabi para ka daw puno na nakatanim sa streams of water. Hindi ka maubusan ng supply. Amen. Ang mga lumalakad sa Panginoon, hindi maubusan ng supply. Amen. Ang sabi dyan, you are like a tree planted by streams of water. Look at this. Which yields its fruit in season. Hindi lang sa the needs will be supplied, you will be fruitful.
Sino dito gusto maging fruitful? Say amen. Mamumunga ka. Meaning you will be effective. You will be productive. Ang puno na walang bunga, hindi effective. Hindi productive. Sa mga farm, pag nagtanim ng puno yan, ang ina-expect bunga. Madalang, o kung meron man, o baka nga wala. Yung nagtanim ng puno, ba't ka nagtanim ng puno? Wala lang. Para lang maganda. Hindi. Kaya yung nagtatanim, nag-expect ng bunga yan. Kasi yun yung gauge, yun yung sukatan ng effectivity at productivity ng puno. Kaya nga kapag wala ng bunga, sabi ng Bible, pinuputol. Di ba? The branch that does not bear fruit, it cuts off. John chapter 15. Bakit? Hindi na effective eh. Hindi na productive. Hindi na fruitful. Pero sabi ng Bible, ang tao na namumuhay sa kabanalan ng Diyos, your needs will be supplied, your tree planted by the streams of water, you will be fruitful, you will be effective, you will be productive. At ang sabi pa dito, and whose leaves does not wither. Sarap niyan. Hindi daw malalaglag ang iyong mga dahon. Ano ang silbi ng dahon sa puno? Photosynthesis tayo. Naalala nyo pa ba? Mga teachers, diba? Sa science. Hindi daw science, science. Ano ang use ng leaves sa puno? Di ba tatlo ang pagkain ng puno? Water, sunlight, tsaka carbon dioxide. Yung roots, taga-sip-sip ng tubig yan sa ilalim. Yung leaves, taga-kuha ng sikat ng araw at taga-filter ng carbon para mag-oxygen. Kaya nga ang sarap tumambay sa ilalim ng puno. Bakit? Kasi oxygen yung nakukuha mo. Pure oxygen. Bakit? Kasi pinilter ng dahon ng puno. Now, hindi lang yon ang use ng dahon. Isang very obvious na silbi o purpose ng dahon sa puno. Pag ang puno madahon, isa sa purpose niya, it looks alive. Mukhang buhay yung puno. Misa kayong puno kahit walang bunga eh. Pag puno-puno ng dahon, ganda naman ng puno oh. Walang bunga yun. Pero ganda naman, mukhang buhay. Bakit? Kasi punong-puno ng dahon. Try nyo yung puno, tanggalan mo ng dahon. Ano yung tsura ng puno? Mukhang patay. Mukhang tuyo. Ang pangit. Kaya nga diba sa mga horror, yung mga puno, puro walang dahon. Bakit? Kasi pag walang dahon, mukhang patay ang puno. Alam nyo, pag daw tayo namuhay sa kabanalan ng Diyos, parang ang puno na hindi nalalagyan ng dahon. Hitik. Ibig sabihin, ang ganda ng itsura. Ha? Listen, ang kabanalan ng Diyos, nakakaganda, nakakagwapo. Pag ikaw namuhay ka sa kabanalan ng Diyos, kikilos ang Diyos sa buhay mo, lagi ka mukhang fresh. Tama yung katabi mo. Mukha ba siyang fresh? Diba? Isa yan sa ginagawa. Ito, tignan nyo. Mamaya gawin nyo. Huwag mo na ngayon. Mamaya, tignan mo itsura mo nung wala ka pa kay Lord. Ha? Balikan mo sa Facebook. Ano itsura mo nung wala ka pa kay Lord? Pag tinignan mo, Birat. Shucks. Shish. Ha? Ako ba to? Iba itsura mo eh. Nung wala ka pa kay Lord, pero ngayon, nahitik ka ng Word of God, punong-puno ka ng kabanalan ng Diyos. Huwag ka na magtaka kung marami nagkakakrush sa'yo. Normal yan. Babad ka kay Lord eh. Diba? Paganda ka ng paganda, pagwapo ka ng pagwapo. Normal yan. Bakit? Babad ka kay Lord eh. Ha? Diba? At ang sabi pa dyan, ito favorite ko eh. Ang sabi, Muslims has said with her, whatever he does, prospers. Because you are guided by the word. Because you are in the right standing. Because you are walking in the right path. Because you are not comfortable with the wrong things. Because you are guided by the word of God. Whatever you do, prospers. Kung ano gagawin mo,
pagpapalain ng Diyos. Bakit? Hindi ka naman gagawa ng mali eh. Bakit? Guided ka ng Word. Hindi ka gagawa ng mga bagay na gusto mo lang. Hindi. Ang gagawin mo yung gusto ng Diyos. Pagpapalain ka ng Diyos. Why? Because you are guided and you are living in the holiness of God. Whatever whatever you do, will prosper. Sabi mo nga sa katabi mo, kapatid, whatever you do, will prosper. Tayo lahat. Kapatid, this is what a person living in the holiness of God looks like. You are planted in streams of water. The provision will overflow. There will be provision. You will be fruitful and effective. You will bear fruit in its season. And you will look good doing it. You will look good living in the holiness of God. And whatever your hand touches, wherever you go, it will prosper. Kung nasaan ka, nandun ang blessing. Bakit? Kasi blessed ka. Kung nasan ka, I want you to claim that today. Claim this word. Kapatid, you are blessed. Kung nasan ka, nandun ang blessing. Hindi mo kailangan maghanap o pumunta sa kung saan-saan para mapagpala. Hindi. Ang blessing nasa iyo. You are a blessing carrier of God. Father in heaven, we thank you for your word today. We thank you because, Lord, we are blessing carriers. Lord, as we live in the holiness of God, as we live in your holiness, O Lord, Lord, we will not walk as the world walks. We will not stand on the things that the world stands. We will not be comfortable. We will not sit. We will not be comfortable with the things of this world. But Lord, our delight will be in your word. And we will see great things happen in our lives. Salamat po sa gabing ito, Panginoon. Pagpalain mo kami, samahan mo kami, O Diyos. And I pray sa mga kasama namin, Panginoon, dito sa church building or mga kasama namin online, Lord, let your power, let your favor flow as we live in your holiness. Hallelujah. Hallelujah. Father in heaven, we ask for forgiveness this evening. Sige nga mga kapatid, let us, bago po tayo matapos, bago tayo manalangin, magpalinis ka muna sa Panginoon. Our theme is holiness. Stand holy before the Lord this evening. Ask for forgiveness. Kung may mga kamalian na nagawa ka, ginagawa, humingi ka ng tawad sa Panginoon ngayong gabing ito. Lord, sanctify your church tonight. Hallelujah. Patawarin niyo kami, O Diyos. Pakalinisin mo kami, Panginoon, sa gabing ito. Mga bagay na naisip, nasabi, nagawa, sinasadya man o hindi sinasadya, Panginoon, patawarin mo po kami. Oh, hallelujah. And Lord, we ask for your holiness to be placed in us, O Lord. Hallelujah. Not our holiness, not our standing, not our performance, but Lord, your finished work on the cross, your righteousness, your holiness that is imputed unto us. Lord, we want to live in the holiness of God. We want to live
according to your word and in your holiness. And Lord, we claim your promises. Yung mga ipinangako mo, Panginoon, sa iyong salita na nabasa namin. I pray, O God, sa aking mga kapatid that we live in holiness. Lord, like tree planted in streams of water, provide all of the needs. Make them productive. Bear fruit in its season. Make them effective. And Lord, leaves will not be withered. They will look good doing it. Salamat po. And Lord, wherever we go, wherever we go, whatever we do, because we are guided by your word, whatever we do will prosper. Lord, bless your children. Bless your people tonight. In the mighty name of the Lord Jesus Christ. Hallelujah. Thank you, Lord.